siya pag nireview. Para napaka-sarcastic niya nun na ganito siya makipag-usap sa client niya. Kahit pagbalik-balik ka rin mo yung mundo, bumili sa'yo ng kotse yan eh. Kumbaga, kailangan hindi ganun yung approach mo sa kanila. So yun guys, madami nag-message sa akin, madami nagko-comment sa akin na bigyan ko daw ng reaction video yung regarding kay AC Boy Garage na nangyari doon sa adventure na binili nung mag-asawa. Boss, talagang tatansi ka pag nireview. So dito nag-circulate daw ng maayos yung radiator naman. Mekaniko kayo na? Mechanic to. Gano'n na katagal? 1990, mechanics na. So hindi pa pinapanganak si AC Boy, nagme-mekaniko na to, nag-aayos na ng kotse to. Siguro guys, pinapakita ni AC Boy dito na point niya na sa paningin niya, talagang maayos yung kotse. Pero ang mali kasi dito yung approach niya. Kasi kahit saan pa natin tignan, yung client niya nagtiwala sa kanya. Tsaka kahit pagbalik-balik ka rin mo yung mundo, bumili sa'yo ng kotse yan eh. Kumbaga, kailangan hindi ganun yung approach mo sa kanila. Ano niyo po sila? So ito guys, ito yung dalawang mag-asawa dito. So feeling ko, syempre, nagtiwala lang talaga sila kay AC Boy, kaya nila kinuha yung kotse. And then feeling ko, pag bibili ka kasi ng mga ganitong low budget, syempre, yung budget mo, medyo tight budget ka dito eh. Boss, ganito ang inspiration niya na. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. So ayan yung ganyan, parang napaka-sarcastic niya nun na ganito siya makipag-usap sa client niya and then sa experienced mechanic. So guys, hindi lang basta-basta yan na professional. Yung pagme-mechanic guys, mahirap yan. Dapat professional yung kausap niya. Dapat maging professional din yung tao. Kasi si AC Boy, businessman ka, entrepreneur ka, dapat hindi ka ganito brother. Ay, gano'n na kayo katagal, boss, may mekaniko? Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang mekaniko na ako. Ano po yung mga ginagawa? Baka nakatatlong tanong na ata. Kaya nagalit na yung mekaniko guys. Kahit sino naman, tsaka may edad na to guys. Siyempre, pag medyo may edad ka na, medyo magbababa na yung temper mo, yung inuulit-ulit ka tanongin, magbabadrip ka talaga nun. Ano, boss? Boss, Huwag ginawa. huwag kayo magalit, boss, kasi nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang din naman ako. Galit. Yung sabihin pa ulit. Kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo, boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba? Oh, sige, sabi niya pa malupitons, no? May mga banat talaga si AC na parang nang sasadya siya mga inspect. Kung hindi ko malupit na mekaniko ka lang, boss, na masasabi mo, galit. Di, boss, ganun na nga, mahirap na magyabang. Yun ang mahirap magyabang, boss, talaga. Tara, boss, galing natin. Okay, Baguio tayo, Bicol. Kasama ko naman ako noon eh. Marami niya ang ginagawa. Ayun nga, boss, ihat. Naayaan yung magbagyo, yung mechanic and Bicol. Siyempre, sabi naman, madaming ginagawa. Siyempre, busy dun sa shop, no? May talyer. For sure, may sariling talyer to, si mechanic, guys. Magdadagdag ka ng tubig dyan at hindi ka nang basta gamit ng gamit, boss. Hindi ka po nga. Lumang-lumang Oo, sige. Aarap na talaga eh. Balikan. Pag Oo. mo, walang bawang tubig. O hindi talaga normal. Hindi talaga normal na nagbabawas ng tubig yung sasakyan, ng tubig or ng coolant. So minsan, pagka medyo matagal na, tas matagal mo na siyang ginagamit, magbabawas siya kahit paunti-unti lang, no? Pero yung as in na sobrang nagbabawas siya lagi, hindi yun normal, guys. Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Oo po, oo. Kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo nga, boss, So pino-point out niya yung nakasama niyo ba siya nung bumili kayo ng sasakyan. So pino-point out niya yung sobrang pagkakamali ng buyer na bakit hindi kayo nagsama ng mekaniko nung binili niyo to, di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, syempre, yung client walang alam sa kotse, walang alam sa sasakyan, hindi sila marunong bumili and then at the same time, AC Boy, yung client na to nagtiwala sa iyo. Kaya hindi sila nagsama ng mechanic. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka nila. boss, hindi ako para magbenta ng butang ina. Alam ko binibenta ko sa sasakyan na may differential, di pa ako si Raulo. Mahirap talaga tayo mga boss eh, huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano ha. Hindi talaga maiwasan yung mga ganyang issue, lalo na pagdating sa mga low model, sa mga old models, and then sa mga low budget na sasakyan, guys. Hindi talaga ito maiiwasan. And then, at the same time, kailangan mo talaga maging transparent sa mga client mo. Para lang din transparent. Yung ginawa ni AC Boy, nagtiwala sa kanyang client niya, and then, after nun, nung nangyari, no, imbis na dapat, kasi nabenta mo yung sasakyan, dapat meron kang after sales service na tinatawag. So, dapat, client mo sila, hindi mo sila dapat ganun kausapin. So kung may naging problema yung unit, kailangan harapin mo to bilang isang entrepreneur, bilang isang CEO ng AC Boy Garage. So kailangan respetuhin mo pa din yung client mo kahit sabihin mo na medyo hindi kayo nagkakasundo. Kailangan may respeto ka pa din. At the same time naman, naawa ko dun sa dalawang mag-asawa kasi for sure
low budget yung kinuha nila sa sasakyan, yun yung napili nila. Kasi siguro yun lang yung kakayahan ng budget nila sa ngayon. So at the same time, pangarap din nila na magkaroon ng sariling sasakyan dahil sa hirap ng transportation dito sa Pilipinas. Guys, kung napapansin nyo, napapanood yung mga video, yung mga nagko-commute, walang masakyan na ba, sobrang haba ng pila sa MRT, LRT, kahit sino na nagtatrabaho bilang isang mamamayan na middle class, na parang ako dati, dahil before dati nagko-commute lang din naman ako. Nung pumapasok ako sa may Ortigas, nung nag-work pa ako sa may Mega Mall, nagpapamigay ako ng mga flyers sa Smart, kung ganun yung dati kong trabaho. Araw-araw ako nag-MRT. So mahirap talaga, sobrang haba ng pila. Lalo na ngayon, mas mahirap na, mas madami nang nag-commute. So magkano ba yung mga budget ng mga ganung adventure? 150k, no? Mga ganun, no? So kaya yun, baka kaya nila gustong ibalik din kasi sa perspective nila, first time mo bibili ng kotse, dream car mo yun, syempre yung gusto mong mabibili mo is maayos talaga. And then at the same time, baka wala na silang extra na pangpagawa ng sasakyan na yun. So yun yung take ko doon. Binili nila yun, nagtiwala sila sa'yo, tapos ganun yung nangyari. Kaya so, nagsama sila ngayon ng mechanic. Regarding naman doon sa issue sa naging issue nung sa radiator, sa may bumubulwak. Siguro hindi naman na tayo doon sa place na yun. Wala tayo sa place na yun para mag-react doon sa naging issue kasi ipaubayan na lang natin to sa mga mechanic, sa mga professional kasi sila yung mas nakakaalam. So, itong video na to ginagawa ko dahil naawa ko doon sa mag-asawa. Gusto ko sila ngayon tulungan. So, kung sino man sa inyo yung nakakakilala sa kanila, makakapanood ng video na to, PM nyo sa akin kung ano yung Facebook nila or PM nila ako. Boss, ma'am, kung sino man po kayo, PM nyo po ako. Willing po ako tumulong dun sa magiging expenses nyo sa pagpapagawa ng adventure. Para at least yung mabibili nyo na kotse, magagamit nyo siya in the long run. Wala kayong magiging problema. And then, dun naman po sa kay Boss Mechanic, no? Kay Idol Mechanic, Boss. Bossing, sa lahat po ng mga mechanic, saludo po ako dyan. Professional po yung mga yan. Pagka sa F2A dito sa showroom natin, palagi pong welcome yung mga mechanic. Makikita nyo po sa mga previous vlog natin, may mga mechanic po na pumupunta dito, nag-check, always po silang welcome and hindi po natin sila tinatrato na ganyan, hindi po natin sila tinatrato. Kaya kay Boss Mechanic naman, boss, PM mo ako. Ngayon, pag napanood itong video na to, i-PM mo ako, meron akong bibigay para sa'yo. Meron akong munting bonus para sa'yo, no? So, ayun na yung naging reaction natin sa naging video ng AC Boy Garage. So, guys, sa totoo lang, wala naman tayo dun sa naging issue ng kotse. Nandun tayo sa kung paano niya kinausap yung client nila. Kasi guys, after sales service, sobrang importante niyan. No? Hindi porkit nakabili na sa'yo yung client, wala na, hindi mo napapansin, hindi mo na i-address yung concern nila. So, yun, dun tayo sa naging particular and sa kung paano siya makipag-usap sa naging client niya. So, kaya para sa akin, ang gagawin ko na lang, tulungan natin yung nakabili ng adventure and then si Boss Mechanic. So, yun, once again guys, thank you very much po.